Hallelujah. O mapagpala namin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, unang dalangin ng amin ng Pastor, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga banal sa magandang panahon. Pinagkaloob mo sa amin sa araw nito. At narito kami, O Diyos, upang aming pag-aaralan, Panginoon, ang iyong banal salita sa hapon pong ito. Buksan po lahat, pakinig at pangunawa ng aming mga kapatiran, O Diyos, sa mga banal sa iyong banal salita sa hapon pong ito. Hallelujah. Panginoon, lakipan mo ng pag-ibig at kapangyarihan, O Diyos, ang iyong banal salita sa hapon pong ito. Hallelujah. At sa lahat ng gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kasi, in Jesus' name. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At mga kapatid, tayo po ay panandalian, mag-aral sa salita ng ating mahal na Panginoon. At sikapin po natin mga kapatid na ito po ay atin pong maunawaan. Sapagkat mahalaga mga minmahal na ang salita ng Diyos ay maiintindihan po natin. Sapagkat ito ang ating kaligtasan bilang mga tunay na mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, tayo po bilang mga tunay na mga anak ng Diyos, ang Diyos ay mayroon pong hinihingi sa bawat isa sa atin. Amen. Na tayo po mga kapatid ko ay lumakad sa tamang palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo'y gumawa na may kaganapan sa harapan ng Diyos. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga tunay na mga lingkod ng ating dakilang Diyos. Pusan po natin ang Mikas 6:8. Sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Amen. Napakalagang bagay mga kapatid na ito po ay atin pong gawin. O sundin po natin yung hinihiling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Importante ito mga kapatid sapagkat ito lamang ang tanging paraan, mga minmahal, upang tayo pong lahat ay maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Yung ating pagtalima, yung ating pagsunod sa mga pinag-utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito ang maging daan mga kapatid upang tayo po ay makapunta sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ang sabi rito, kung aking ulitin ang basa, kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Kaya nga mga kapatid ko, ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi baka sakali. Kinakailangan magisigurista po tayo, mga kapatid ko, sa ating kaligtasan. Huwag nating sayangin ang pagkakataon, mga kapatid ko, sapagkat tayo po, mga kapatid ko, binigyan ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo pong lahat, mga minmahal, ay maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Na tayo pong lahat mga kapatid ko ay mga walang pag-asa ang ating buhay dati-rati. Tayo po ay kandidato patungo sa impyerno, ngunit dahil sa pag-ibig ng ating dakilat mapagpalang Diyos, mga minmahal, ito po tayo mga kapatid. Tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos upang tayo po ay gawing tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen.
Kaya sikapin po natin mga kapatid na tayo po ay gumawa na may kaganapan at ibigin po natin ang kaawaan at sundin po natin ang malagang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nais natin na tayo pong lahat mga kapatid ay makapiling ng Diyos pagdating ng araw. Amen? Pumalakpak tayo na malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pang kasunod na talata na sinabi ng banal na kasulatan? Dito tayo sa mga awit, 4:4 hanggang 5. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kabanata 4, ang talatay 4 hanggang 5. Kayo'y magsipanginig at huwag mangagkasala. Mangagbulay-bulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at kayo'y magsitahimik. 5. Magaghandog kayo ng mga hain ng katwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Amen. Amen. Palapakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang pakalawang pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa bawat isa sa atin, ang sabi ng Biblia, kayo magsipanginig at huwag mangagkasala. Amen. Matakot tayo sa Diyos, mga kapatid ko, sapagkat siya lamang ang pwedeng magligtas sa atin sa tiyak na panganib na darating. Dahil po natin alam, mga kapatid, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, mayroon pong nakaabang na panganib. Amen. At ang panganib na ito ay walang ibang makakatulong sa atin. Ang Diyos lamang siya makatulong sa atin. Hindi tayo pwedeng iligtas ng sinuman. Sinumang taong magaling o mahusay, matalino at marunong, walang ibang pwedeng makapagligtas sa atin. Isa lamang ang ating dakila at mapagpalang Diyos. Amen. Kaya sa gusto ng tao, kailangan natin sumunod, mga kapatid, kung nais natin, huwag tayong mapahamak. Sabi nito sa 5, maghandog kayo ng mga hain ng katuwiran. Kaya nga, kahit anong mangyari, mga minmahal, kinakailangan sumunod po tayo sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating gawing baka sakali ang ating kaligtasan, mga kapatid. Kinakailangan sundin po natin yung tamang reglamento, no, ng iglesia na ito, na kung saan, mga kapatid ko, bawat isa sa ating kinakailangan, sabi nito, maghandog tayo ng katuwiran sa Diyos. Huwag tayong, baka sakali, mga kapatid ko, ano bang katuwiran ng ating mahal na Panginoon? Sabi kanina, gumawa na may kaganapan. Amen? May kaganapan. Kasi maraming gumagawa na walang kaganapan. Ang importante, gawin po natin na may kaganapan. Amen? Hindi sapat na tayo makikinig lamang, mga kapatid ko. Hindi sapat na tayo nakarinig na ibanghiling kaligtasan, okay na. Kinakailangan, gawin po natin, mga kapatid, kung nais natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Sabi ito, maghandog kayo ng mga hain ng katuwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Kahit anong mangyari, huwag nating alisin yung ating tiwala sa ating mahal na Panginoon. Huwag tayong mag-aninlangan, mga kapatid ko, sapagkat ang Diyos na mabait, makapangyarihan sa lahat, mga kapatid ko, magagawa niya ang lahat ng bagay. Amen? Magagawa niya ang lahat ng bagay kung nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. So huwag tayong magkulang, mga kapatid. Gumawa tayo na may katuwiran sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sundin po natin yung kabanalan, pagkatapat sa lahat ng bagay, pagdalo sa gawain, mga kapatid ko, yan ang mga bagay na importante na dapat isagawa ng isang Kristiyano. Amen. Amen. Huwag tayong magkamali, mga kapatid. Huwag nating sadyain na tayo po'y magkamali. Huwag nating sadyain na tayo magkulang. Kung kaya lang natin, gawin po natin, mga kapatid ko, na may kaganapan ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano bang kasunod sa talata dito sa Episo 5:16? Buksan po natin ang Episo. Sa Aklat ng mga taga-Episo, Kabanata 5, ang talatay 16. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, ating samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Sinabi rito sa Episo 5:16, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Bakit sinabi ng Biblia na ang mga araw ay masasama? Marahil sa bawat sa atin, hindi lingid sa ating kalaman, mga kabay ko, ang mga nangyayari sa paligid. Amen. Maraming trahedyang nangyayari. Maraming patayan nangyayari.
yung lindol, sakuna, yung gira, araw-araw may namamatay. Totoo ang sinabi ng Biblia. Samantalahin po natin ang panahon sapagkat ang araw ay masasama. Paano po natin samantalahin? Ibig sabihin, samantalahin po natin na maglingkod sa Diyos. Amen? Samantalahin po nating sundin ang katuwiran ng ating mga Panginoon samantalang ang araw ay masasama. Bakit nangyari ang mga bagay na yan, mga kabaygo? Bakit nangyari ang mga sakuna sa paligid? Dahil matigas ang ulo ng mga tao. Nasa halip, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mas higit ang pinaglingkuran pa ng mga tao ang pera, ang salapi, ang kayamanan. Nasa halip na hanapin na paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon, nakalimutan na ng tao. Minsan ng iba, naghuhumaling sa kayamanan, sa salapi, sa halip, unahing paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakalimutan na ang Diyos. Sa buhay ng tao, sa buhay ng Kristiyano, mga kabaygo, wala nang ibang pinakabataas na ambisyon o profesyon ng isang tao, kundi maglingkod sa Diyos. Dahil ang tunay na kayamanan natin, mga kabaygo, ay ang langit at buhay na walang hanggan. Ang kayamanan ng panlupa, yan po ay may katapusan, may pagkakupas, mga kapatid ko, at may paglalaho, may katapusan. Gaano man kayaman ang tao sa mundo pong ito, gaano man kayaman ang tao sa daigdig nito, gaano man katalino ang tao sa daigdig nito, ang lahat ng yan ay mayroon pong katapusan. So, balit ang walang katapusan, mga kapatid ko, yung kayamanang panlangit na kaloob ng Diyos. Kung tayo pong lahat, mga kapatid ko, ay magsikap lamang na sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Magsikap lamang na sumunod sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. May sakit ka man, may problema ka, dito, mga kapatid, ang lahat ng yan, mawawala pagdating ng araw. Amen? Plus, tagapagmana ka pa ng langit at buhay na walang hanggan na pinangako ng ating dakilat na pagpalang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang kasunod na talata sa Roma 1:18? Buksan po natin. Dito sa mga taga-Roma, Kabanata 1, ang talata 18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Amen. Amen. Maliwanag, mga kapatid, nasabi do, sapagkat ang puot ng Diyos ay mahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Amen. Ito po, mga kapatid, hindi maiwasan. Darating at darating ang panahon na magkaroon ng patinding panganib o trahedya o sakuna. Kung sa ngayon, mga kapatid ko, mayroon po mga pangyayari, ang lahat ng yan na napapansin po natin ay kaunting bagay lamang yon. Mayroon pang darating na mas matindi na baka hindi makayanan ng mga tao. At bilang paalaala ng ating pinakamamahal na Panginoon, nang sabi kanina sa Biblia, na habang masama ang panahon, samantalin po natin yung paglilingkod sa Diyos. Samantalin natin na tayo po'y sumunod sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Samantalin po natin na tayo po'y gumawa na may kaganapan, alinsunod sa pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat yan ang mga paraan, mga kapatid ko, upang huwag tayo madamay sa parusa ng Diyos pagdating ng araw. Amen. Dahil ang tao, hanggat hindi niya ginagawa na may kaganapan ang kalooban ng Diyos, hindi natin may iwasan na tayo po hindi madamay sa parusa ng Diyos pagdating ng araw. Amen? Amen? At mga kapatid, napakapalad po natin sapagkat tayo po ibinigyan ng pagkaunawa ng ating pinakamamahal na Panginoon upang maiwasan po natin ang matinding panganib pagdating ng araw. So ang ating target, mga kapatid ko, huwag na nating abutin yan. Tayo po, ang plano ng Diyos, tayo pong lahat, bago mangyari ang mga bagay na yan, ay marapture tayo. Kukunin ng Diyos buhay, hindi na tayo dadaan sa kapighatian hanggat maaari. So ito ang sikreto, mga kapatid, yung pagtalima, yung pagsunod po natin sa tamang palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Para huwag na natin abutin yung matinding trahedya o panganib na maaring mangyari sa hinaharap. Bago dumating yan, yung mga hindi tumatalima, yung mga hindi sumusunod, sila ang makakaranas.
Amen. Maranasan po ito ng tao. At gaano man ka-milyonaryo ang tao sa daigdig nito, gaano man katalino, gaano man kayaman, hindi nila ito maiwasan. Amen. Hindi nila ito kayang takasan. Kahit saan pa sila magtago, aabutin pa sila ng galit ng Diyos. So ang sekreto ay maglingkod sa Diyos. Walang ibang pinakamataas na propisyon ng tao kundi makilala si Kristo at paglingkuran si Kristo. Amen. Yan ang tunay nating kayamanan. Hindi ang kayamanan ng material, hindi kayamanan ng panlupa, mga kapatid ko. Ang kayamanan natin ay nasa langit sa piling ng Diyos. Amen. Kaya samantalahin po natin ang pagkataon. Habang tayo may oras, habang may panahon, mga kapatid ko, gawin po natin yung nararapat. Tandaan po natin, mga kapatid ko, tayo pong lahat, mga anak ng Diyos, darating ang panahon na tayo po ay pupunta sa kanya-kanya nating kapalaran. Amen. Kanya-kanyang kapalaran, kaya ang kaligtasan, kanya-kanya ding pagsisikap. Hindi maaaring mailigtas ka na iyong magulang, hindi ka pwedeng mailigtas na iyong kapatid, hindi ka maaaring mailigtas ng sinuman, kundi ikaw mismo ang makatulong sa sarili mo, depende sa iyong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ecclesiastes 9:11. Ecclesiastes 9:11 sa Lumang Tipan. Ang sabi rito ng Ecclesiastes 9:11, kung atin pong basahin, mga kapatid, ang sabi rito ng Biblia, ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabakaman ay sa mga malakas, ni sa mga pantas. Mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Amen. Kaya tandaan natin, mga kapatid ko, ang kaligtasan, hindi ito makukuha sa mga taong matatalino, sa mga taong magagaling, mga mimahal, hindi sa mga taong mayaman, milyonaryo, kundi sa magitan ng pananampalataya. Amen. Huwag natin sabihin ngayon, nakatayo po tayo, na hindi tayo basta-bastang mabuwal. Ang kinabukasan, hindi po natin alam kung anong mangyayari sa atin. Kaya ngayon, habang tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos, habang tayo po ay may panahon, samantalahin po natin na maglingkod sa Diyos. Sundin po natin ang pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ito lamang ang tanging paraan, mga kapatid, upang hindi natin abutin ang panganib na darating. Amen? Sa Matthew 24, nandoon lahat ang gira sa kunalindol. At yun ay napapansin natin sa paligid. Ibig sabihin, mga kapatid, yan po ay sign, malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin, ang pangako ng Diyos, kung tayo ay maging matagumpay lamang ng mga lingkod ng ating mahal na Panginoon, hindi na natin abutin ang trahedya, ang panganib. Bago na mangyari yan, kukunin muna tayo ng ating mahal na Panginoon. At yung maiwan, yun ang makaranas ng matinding parusa ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sekreto, mga kapatid ko, upang huwag natin maranasan ang parusa ng Diyos, patuloy at patuloy, maglingkod tayo sa Diyos, magtapat tayo sa lahat ng bagay. Mga kapatid, sundin po natin ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon upang tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at nawa, mga kapatid, naintindihan po natin ang mga bagay nito at kinakailangan sundin po natin. Awitan natin ang ating dakilang Diyos.